Di natin naintindihan pa nung time na yon yung weaponization na sinasabi nila. Ang alam natin, dito sa Pilipinas, nawi-weaponize na. Kaya lang, walang taong naniniwala doon. Walang naniniwala doon. I remember noong nagsalita si Pastor Apollo Kibuloy na yung sa rendition, yung tungkol doon sa extraordinary rendition. Hindi ako makapaniwala noon. Ang sabi ko kasi, syempre hindi ko naman kilala si Pastor, hindi ko naman alam kung gaano kalaki yung Kingdom of Jesus Christ sa Amerika. Sabi ko, sino ka? Para, sino ka para, para ang presidente ng Amerika o ang gobyerno ng Amerika, pansinin ka. Nakita natin at nabasa natin, narinig natin itong mga, mga pag-uusap dito. Na dito pala sa Amerika, sa under ng pamumuno ni Joe Biden, yung kanyang Department of Justice ay ginamit pala para mang-abuso ng mga simbahan. Ayun, first siguro i-explain ko bakit naging malapit sa puso ko itong itong issue na to. Kasi if you all know, before ang Banateros brothers, we are really very critical kay Pastor Apollo Kibuloy and sa KOJC in particular. Kasi syempre Pastor Apollo Kibuloy, KOJC, doon kami talaga sobrang naging critical. Katulad din, siguro kayo sa mga nakakaalam, kayo sa loob, alam nyo na kung ano yung mga nangyayari within yung sa inyong simbahan. Ang tao kasi, kapag may mga ganitong issues, lagi nilang, mabilis silang maniwala sa mga sabi-sabi. Katulad din namin. Inamin natin na noong mga panahon na yon, napakabilis nating maniwala sa mga sabi-sabi at kung ano yung ibinabalita ng media. Ang ibinabalita ng media is itong grupo na to, ganito, itong grupo na to, ganyan. So doon lang tayo nag-base. And yung logic natin, ang idinidikta, si Pastor Apollo Kibuloy ay pumasok sa politika at ngayon na pinupolitika. Kasi noon, ang statement ko, if I may recall, yung ayaw mo pala na pinupolitika ka, pero pumasok ka sa politika, na nakialam ka sa politika in a sense na dumikit ka sa mga Duterte, and Dutertes are apolitical, di ba? So yun yung yun lang, nandoon lang kami, and then dumating yung pagkakataon na eto na, nagkaroon ng mga kaso dito sa Pilipinas na hindi naman natin alam, or karamihan sa amin hindi alam na dismiss na pala yung mga kaso na ito, binuhay lang. So hindi naiintindihan ng tao na ang sinasabi kasi ng normal na tao is may kaso may nagrereklamo Kasi kamakailan lang meron akong nakausap na isang kaibigan at nagtatanong siya tungkol dito. Sabi niya sa akin, Boss Dada, bakit pinagtatanggol mo si Pastor Apollo Kibuloy? Sabi ko, sige, maganda, i-discuss natin. Sabi ko sa kanya, ano bang reservations mo? Ano bang problema mo kay Pastor Apollo Kibuloy? Kilala mo ba siya personal? Sabi ko, hindi, kasi sabi niya, itong si Pastor, rapist. Itong si Pastor, nang momolestya. Tsaka ito si Pastor, pinapagpalimos niya yung kanyang mga members and nabubuhay siya ng lavish. Yun yung yun yung usual na kasi kami ganun din ang nasa isip namin before. So una kong in-address is yung accusations niya na si Pastor Apollo Kibuloy ay lumalabag sa batas, rapist, human trafficker. Yun yung una kong in-address. Sabi ko sa kanya, what made you think, or what made you yung masyado kang sigurado na siya ay rapist? Sabi ko, meron ka bang ebidensya? Meron ka bang So sabi niya, wala, naririnig ko lang sa media. So ganon katindi ang pagnalason ng media sa isip ng mga tao, to the point na nakakalimutan na rin ng normal na tao na we are all innocent until proven otherwise. So pinaliwanag ko sa kanya na lahat ng ito ay nasa korte na at hindi naman importante kung ano yung sasabihin mo sa korte. Ang importante is kung ano yung kaya mong patunayan sa korte. So si Pastor Apollo Kibuloy ay innocent until proven otherwise, or until proven guilty. So hanggat walang sinasabi ang korte na
ginawa niya ito, mga bagay na ito, hindi natin siyang pwedeng i-judge. So saan ba nagsimula yon mga partners? Ayun, yung mga nangyari dito, yung mga kaso niya. And then, tayo lahat nagja-judge na. Gina-judge natin ang KOJC, gina-judge natin si Pastor Apollo Kibuloy at ang lahat ng mga nakapaligid sa kanya. Sabi ko pa nga is si Pastor Apollo Kibuloy is a close friend of PRD. And sinasabi nila na si PRD daw ay may kamay na bakal, si PRD daw doesn't tolerate crime. And sabi ko, it doesn't make sense na they are still friends now kung totoong si Pastor Apollo Kibuloy ganitong tao. Do you think buhay pa si Pastor Apollo Kibuloy kung sinasabi ninyo na si PRRD ay mamamatay tao sa lahat ng mga kriminal? That's Diba? very logical argument, Yes, tama. Boss Dada. To think na sinabi mo, kamay na bakal si PRRD, doesn't tolerate. Ay, alam mo ba, Boss Dada, kapag sa issue ng rape, abuses, any form of oppression, very vocal naman si PRRD. Way before pa hindi siya naging presidente, mayor pa siya sa Davao City. Of course, ako, aware ako niya, taga Davao ako Lumaki ako na siya ang mayor ng Davao. And kapag sa issue ng kriminalidad, kapag mga bata ang biktima, iba ang galit ni PRRD. And you think, tama yung argument mo. Kung totoo yung man, mga accusations kay Pastor. laban kay Pastor, at ito-tolerate niya si Pastor kahit ba kaibigan niya, tama yung sinabi mo, hindi niya ito-tolerate Buhay si pa Pastor. ba? Tama yun Buhay pa ba si si Pastor? Pastor? Kung totoo yung mga allegations against Pastor. Pero kita naman si PRRD, di ba? More than 3 decades na yung friendship nila. At saka yung good governance sa Davao ni PRRD. And yung friendship nila is a testament kung anong character meron si Pastor. No? Kasi kung kakausapin mo si PRRD when he is being interviewed, hindi lang sa SMN, kahit sino media, that Pastor is a spiritual man. Yeah. Yun ang bukang bibig niya. And si PRRD ang magva-vouch sa character, sa pagkatao ni Pastor Apollo Kibuloy. And si PRRD, hindi lang siya magva-vouch kung sino-sino lang, di ba? Especially kung ito involved sa drugs, sa krimen, especially kung involved yung mga bata, di ba, Boss Dada? Remember, meron siyang economic advisor, hindi ba, na sinasabi nilang involved daw sa drugs. Sabi ni PRD, na buhay pa ba? Nakakagala pa ba? Kasi kung buhay pa yan, hindi totoo yung sinasabi nyo. Ang sinasabi kasi dito ni PRD is, hindi ako magtotolerate ng ganitong klaseng mga tao. Hindi ako makikipagkaibigan more so sa mga ganitong klase ng tao. And katulad ng sinasabi nyo, when we first met Pastor Apollo Kibuloy, kasama niya si PRRD noon Yeah. Off the record yun, walang video, walang Kasi pwede mong sabihin na, syempre, may nakaharap na camera kay PRD. And estimate na yan So, lahat ng sasabihin niya tungkol kay Pastor Apollo Kibuloy, magaganda. Pero yung mga pagkakataon niyon na magkakasama kami at nagkita kami nung unang-unang na-meet namin si Pastor Apollo Kibuloy, he has nothing but admiration kay Pastor Apollo Kibuloy. Sinasabi niya sa amin kung anong klase ng tao si Pastor Apollo Kibuloy. And napakalaki ng tiwala namin kay PRD para talagang maniwala kami. So naniniwala ba kami? Oo, naniwala kami nung araw na yun. Kasi ultimong si Pastor Apollo Kibuloy, si PRD, yung nagva-vouch kay Pastor Apollo Kibuloy. Yun yung doon Yun yung talagang lalo kaming naging tawag dito, yung mas lalo kaming naging interesado sa kung ano ba talaga yung totoong istorya. And simula noon, ayan na, nagkaroon na ng mga vlogs, apologize kami and nagsabi kami, pinaintindi namin sa mga viewers namin na mali kami ng pagkakakilala. At unti-unti, ayan, yung sabi nga nila yung history nag-start doon. And then, ito, nagtuloy-tuloy na. Naging tila mo, defender na tayo ng KOJC. Dumating pa nga sa punto na yung nagkaroon na ng siege, talagang hindi tayo umalis. Hindi natin talaga iniwan yung KOJC, buong buwan yun nandoon tayo. Grabe yung experience na yun, mga bossing. Wala pa tayo doon sa eksaktong itong hearing na naganap sa Senate. Hindi pa natin alam yun, pero alam na natin na itong mga nandito sa KOJC,
mga matitinong tao talaga ito. And 10 ng mga leaders ng simbahan ng KOJC